Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ngayong ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Ewan ko lang kung natatandaan po niyo yung last message natin is tayo raw po mga mananampalataya kinukonsider na mabuting tao. Pero pag-uusapan po natin ngayon, bakit kaya hindi nababalance merong mga tao na hindi mabuti at meron namang mabuti? Kung titingnan po natin ang salita ng Diyos, walang dahilan kung tutuusin para hindi tayo maging mabuting tao. At yan po yung pag-uusapan natin sa gabing ito. Kanya ko po muna kayo na tayo po'y pumikit, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buong maghapon na ito, na kayo nag-ingat na gabay po sa amin. Salamat dahil ang inyong mga salita ay makapangyarihan at alam po namin sa gabing ito, sa gagawin po namin pag-aaral, mabubuksan lalo ang aming isipan at ang aming puso sa katotohanan para makita namin na walang dahilan para hindi kami maging mabuting tao. Susundan lang namin kung ano sinasabi ng inyong salita at tunay na magiging mabuting tao kami sa iyong harapan. Muli, inaangkin namin sa tulong ng inyong Espiritu Santo, maunawaan at maintindihan namin yung salita. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Kagaya nga po ng sinasabi ko, kung tutuusin, tayo pong mga tao, po pwedeng maging mabuting tao, pero po pwedeng tayo pumili para tayo ay maging mabuting tao talaga. Actually, may sinasabi ang Bible, no? Walang dahilan para tayo ay hindi maging mabuting tao. Bakit? Tingnan po natin. Una-una, na dahilan na hindi tayo makapagdahilan kasi sinabi rito, letter A, ibinigay na yung kautusan. No? Awit 119 verse 4, ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Detalye po, binigay ni Lord ang dapat natin gawin para di tayo magkamali sa pagsunod, para tawaging mabuting tao. So kung ito po ay sinasabi na binigay na, ang gagawin na lang natin, bibigyan po natin ito ng pag-aaral. Kaya pala sinabi po dito sa Deuteronomy 6:16, huwag ninyong susubukin si Yahweh na inyong Diyos tulad ng ginawa ninyo sa Masa. So again, ito, binigay na utos na ito ni Lord kasi ayaw ni Lord na dumating sa punto na parang wala tayong tiwala sa Kanya. Ito po ay nangyari, sinabi ito, nung sila po ay nagalit ang Lord sa kanila, kay Moses, kasi nagre-rebelde sila sa ating Panginoon through Moses. Sabi nila dito sa Exodus 7:2 and 3, kaya nagalit sila kay Moses. Sinabi na, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Sabi ni Moses, bakit kayo nagagalit? Bakit niyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moses. Kung titingnan po natin itong istoryang ito, bago sila napunta sa lugar na yon, ang dami na nilang himala na nakita. Ang dami na nilang himala na naranasan. Yung pagkakalabas lang nila sa Ehipto, is malaking himala na po yun dahil hindi sila talaga makakaalis doon. Talagang gusto manatili silang mga alipin ng mga Egyptian. Pero sir, gumawa ang Panginoon ng isang himala na kalabas sila. At ibinigay yung kautosan sa kanila, sad to say, ayaw nilang basahin at ayaw nilang bigyan ng pansin yung ibinigay na kautosan. Ang isang ayaw ng Lord, isa sa mga kautosan niya, huwag daw natin siyang susubukan. Nakakalungkot lang, dahil lang sa tubig, which kung titingnan nila, kung babalikan lang nila yung mga nakaraan ng mga himala na ginawa ng Lord, napakasisiw po nito. Napakagaang na problema ito, walang tubig. Kasi pag binasa po ninyo yung istorya, at the end, binigyan din sila ng tubig ng Lord. Ang gusto lang ng Lord, yung tiwala ba? Tiwala lang. No? Marami pong pag-asa, marami pong pagkakataon, ganyan tayo. Nakakalimutan natin yung mga previous na victory natin. Nakalimutan natin na ito, ginawa ng Lord sa pamamagitan ng pagsunod natin. Kasi ibinigay na ang kautusan. Ang gagawin na lang natin, susundin natin, no, pag-aaralan natin, para paano ba natin ito i-execute sa buhay natin. Pangalawa, na sinasabi na
hindi ka makakapagdahilan kay Lord kung, letter B, aasa lang sa Diyos. Aasa lang sa Diyos. Awit 119 verse 5. Gayon ako umaasa. Umaasang magiging tapat. Susundin ng iyong mga utos, susundin ng buong ingat. Again, walang dahilan para di tayo makasunod dahil ginawang simple ni Lord ang kanyang kautusan. Tingnan niyo po nung dumating dito ang ating Panginoon, dalawa na nga lang yung sinabi niya kautusan kung tutuusin Ano sabi? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, buong talino. Ang pangalawa, sabi nga, mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, dalawa na lang kung tutuusin, napakasimple. Parang ganito. Hindi, kung talagang mahal mo si Lord, talagang buong puso mo siyang iniibig, magbibigay ka ng time sa Kanya. Ano pa? Pag-aaralan mo ang Kanyang mga salita. Ano pa? Makikihalubilo ka sa kapwa mo mga mananampalataya dahil utos ni Lord yun. Ano pa? Matututo kang mahalin ang iyong kapwa kahit na gaano kabigat ang ginawa sa ating pagkakamali o sakit. Bakit? Kasi utos niya to So, hindi natin makakaya to sa totoo lang sa sarili natin lakas. Kaya nga, aasa tayo kay Lord. Sa tulong ng kanyang Espiritu Santo, lulukuban tayo, tutulungan tayo ni Lord kung paano natin i-handle. Ang tawag po rito ay divine intervention ni Lord. Sa totoo lang, kahit ako po mismo, ang hirap pag meron kang kaaway, inaaway ka, hindi mo naman inaaway, ang sakit po ng hirap. Pero dahil merong divine intervention, ang Espiritu Santo nagsasabi sa atin, utos ni Lord, mahalin mo ang iyong kaaway. Kagaya nga po ng palagi kong sinasabi, ito na yata ang isang pinakamahirap gawin, mahalin mo ang iyong kaaway. Napakahirap po nito. Pero again, palagi ko rin sinasabi ito, ang ating Panginoon, hindi siya magbibigay ng isang utos na siya mismo hindi niya in-execute. Paano yun? Nung nakapako siya sa krus. Di ba? Nakapako siya sa krus. May humihingi na ba ng tawad doon? Wala. Pero nung sabi ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So yung nag-uutos, umaasa sa kanyang Ama. Tayo naman, umaasa tayo kay Lord na siya magbibigay sa atin, magkakaroon ng divine intervention sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Kaya kung minsan magugulat ka Di ba? Bilang dati, nung hindi ka pa mananampalataya, pag may umaway sa'yo, may ka kagad reaction. Pero ngayon, of course, hindi ko sinasabi na hindi ka na nakakaramdam ng wala ka ng pakiramdam. Ang sinasabi ko lang, gusto mo nang bumawi, pero pag pinaalala sa'yo, ni-reveal sa'yo, sabi ko, anak, mahalin mo ang iyong kaaway. Magugulat ka. Yung taong yun na kahit may ginawa sa'yo hindi maganda, maiiyak ka na lang, lalapit ka kay Lord, at sasabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko po kaya to, Lord. Tulungan po niyo kung paano ko po i-handle yung situation. Talagang kung parang ganito, minsan minarinig kasi ako May isang kakilala ako na, pastor, sabi niya ganun, ako, na born again na, pero yung mga kamao ko hindi pa. Merong ganun, no? Pero again, at the end of the day, babalik pa rin tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan mahalin natin ang ating kaaway. Pero again, kailangan umasa tayo kay Lord para magawa natin itong mga bagay na ito. Sabi sa Deuteronomy 6, 1-3, ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinibigay niya sa akin, na siya ninyong susundin sa lupaing inyong sasakupin. Ang mga ito ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay, kaya nga pakinggan ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy sasagana kayo at darami ang lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Need natin umasa sa salita at pangako ni Lord. Tayo ay tatawaging mabuting tao. So again, makikita natin walang dahilan para hindi natin magawa ang tama at mabuti. Ang gagawin lang natin, aasa tayo kay Lord. Hihingi tayo ng tulong sa Kanya. At base dito sa binasa natin, Deuteronomy, kapag ginawa naman natin ito, sinunod natin ito, ano sabi rito? Hahaba ang iyong buhay. Parang ganito kasimple po. Practical. Ang dami natin nakikita na road rage. Merong iba namamatay. Bakit namamatay?
hindi sinunod yung salita ng Diyos. Paano? Mahalin mo ang iyong kaaway. Konting bagay, konting makikipag-away, makikipagmurahan, ano mangyayari? Nabaril. So ano nangyari? Humaba ang buhay? Hindi. Bakit? Kasi nawala yung kaisipan na kailangan mahalin mo yung kaaway. May ginawa siyang hindi maganda, bahala si Lord. No, sa totoo lang, pwede naman tayong magsumbong kay Lord Lord, bakit ganito, ganito. Tanong na, sabihin natin kay Lord. Magugulat tayo. Dahil mayroong gagawin si Lord na kakaiba. No? Need natin umasa sa salita at pangako ni Lord at tayo'y tatawaging mabuting tao. Kapag ginawa natin itong mga bagay na ito, na talagang sumunod tayo kay Lord, magugulat ka. Magugulat ka. Bakit? Biglang magbabago yung isip mo, kawawa naman siya. Kung papatulan ko siya, wala naman siyang kalaban-laban sa akin. Mawawala ngayon yung galit. Mapapalitan yung isipan mo na, si Lord, minahal nga ako. Biglang makarating siya, ako, minahal ni Lord kahit na ang dami kong loopholes, kahit na ang dami kong pagkakamali, ang dami kong pagkukulang, pinatawad ako ng Lord. Hindi pa ako humingi ng tawad, pinatawad na niya ako. Kasi kung minsan meron tayo ugali na ganito Bakit ko patatawarin yan? Hindi pa naman humihingi ng tawad. May ganun po tayong konsepto. Pero ang Lord, hindi Hindi pa tayo humihingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. Ang inaantay na lang niya, i-accept natin yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. No? Pero ang heart talaga ng Lord, magpatawad sa lahat ng mga taong nagkasala. Baguhin ng Lord ang puso natin. No? Baguhin ng Lord. Ano pa? Pangatlo, makikita natin, sabi rito, igagalang tayo ng mga tao. No? So again, walang dahilan para hindi tayo sumunod kay Lord. Dahil, ang sarap po nito igagalang tayo ng mga tao. Bakit? Dahil tama yung ginagawa natin Dahil maayos tayong magsalita. Maayos tayong mag-isip. No? Makikita natin yung kabutihan ng ating Diyos. Makikita natin kung paano gagawa. At ang ating Panginoon ay ipapakita yung kanyang kabutihan. Igagalang tayo ng mga tao. Bakit? Gaya ng sinasabi ko, nakikita kasi nila, yung taong to, umaasa talaga sa Panginoon. Kahit ginagawa ko na ng masama, nagbabago. Ano pa? Dahil alam niya yung tungkol sa kautusan. No? Umaasa ka sa kay Lord. Kaya naman, igagalang tayo ng mga tao. Sabi sa awit 119 verse 6, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Totoo ito. Of course, palagi kong sinasabi ito, hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Totoo yan, kahit na anong gawin natin. Meron at meron pa rin magagalit sa atin. Kaya lang, magalit na maraming tao sa atin. Huwag lang si Lord ang magalit sa atin. Kasi si Lord pwede magpadala ng ibang tao, mga taong maniniwala sa sinasabi natin, mga tao na totoong meron banal na takot sa ating Panginoon, at yung iba, biglang magkakaroon ng banal na takot dahil ang ating Panginoon gagawa ng himala. Ang kailangan natin aasa sa Kanya at magugulat tayo yung Kanyang mga kautusan na naibibigay, nasasabi natin, na ipapahayag natin. Sa biyaya lang ng Panginoon yun. Hindi na sa biyaya natin. Kaya sinabi rito sa awit 119 verse 80, sana'y lubos kong masunod ang buo mong kautusan upang hindi mapahiya tamuhin ko ang tagumpay. Totoo po ito. Kapag totally sumunod tayo kay Lord, magugulat ka. Yung mga tao na dati umaalipusta sa atin, magugulat sila dahil may nangyayari na maganda Yung mga tao na ang tingin sa ating komisyon parang wala. Ano lang yan, joke time lang yan, o may mga sinasabi sa atin. Pero nakikita nila na meron nangyayari sa atin. No? Makikita nila maayos yung takbo ng buhay natin. Makikita nila na talagang pinagpapala tayo ng Lord. So, sige, gagalang tayo. Sa totoo lang, aminin natin tayo hindi. Pag maganda yung posisyon mo sa mundong ito, ang taas ng respeto sa'yo. Di ba? Lalo na pag nakita nila, natanggap natin itong posisyon na ito dahil sa biyaya ng Diyos. Magugulat ka, igagalang tayo ng mga tao. Igagalang tayo ng mga tao. Hindi po pwedeng hindi ka igalang. Pag nakita nila,
na talagang kay Lord tayo umaasa, lahat ng ginagawa natin kay Lord, at nakita nila yung kautusan na ipapaliwanag natin ng maayos, hindi pwedeng hindi tayo igalang ng mga tao. Dahil makikita na, batong taong to may wisdom. Itong taong ito mayroong discernment. Itong taong ito parang niya na ipapaliwanag yung isang bagay na parang kung tutusin ang hirap ipaliwanag, pero na ipapaliwanag. Again, hindi sa sarili natin to. Umaasa kasi tayo kay Lord. Kaya tayo umasa sa Kanya kasi alam natin yung Kanyang salita. Kaya igagalang tayo ng mga tao. Kaya sinabi rito sa awit 25:1, sa iyo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Sa iyo, O Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahiyan ang pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Walang dahilan para di tayo bigyan ng halaga ang salita ng Lord. Pangako niya, even ang mga hindi mananampalataya, igagalang tayo. Di ba nung panahon nila David? Nung panahon nila Daniel? Yung mga hari, hindi naman naniniwala eh. Wala namang pananalig kila Daniel eh. Pero nung nakita nila na ang Diyos, sila Daniel, umaasa kay Lord, nirespeto siya even ng emperador, maski yung hari. Bakit? Kasi nakita nila na may nangyayari sa atin. Nakita nila ang may knowledge at wisdom tayo. Makikita nila na yung kanyang salita ng Diyos na ipapaliwanag natin ng maayos. Walang nababaluktot. So sa madalit sabi, walang dahilan para hindi tayo magtagumpay. Walang dahilan para hindi natin magawa yung tama. Kung tutuusin, dapat wala. Of course, hindi ko sinasabi na hindi na ako nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang maganda nito, nasi-sense mo, nagkakaroon tayo ng conviction, parang mali itong nagawa kong ito. At the end, babalik tayo kay Lord, magsisisi tayo, hingi tayo ng tawad. Kapatid sa mga oras ito, hindi ko alam, nahihirapan ka ba sa pagsunod kay Lord? Kasama ako doon. Pero nangyari, nagbago ang pananaw ko sa buhay, wala akong pwedeng idahilan para hindi ko magawa ang tama. Bakit? Ibinigay na ng Lord ang kautusan. Ibinigay na ng Lord ang mga bagay na dapat sundan natin. At sabi lang ng Lord, umasa tayo sa Kanya at mayroong mangyayaring maganda. Iasa natin ang ating buhay sa Kanya at makikita natin ang kabutihan ng Diyos. At sinabi rin, makikita natin, igagalang tayo ng mga tao. Masarap ba ito, kapatid? Na mapakinggan, marinig? Actually, mararanasan din natin ito. Ang kailangan lang natin, totally surrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon at tanggapin natin siya bilang sariling Panginoon, tagapagligtas. Makikita natin kung ano yung mga pagbabago na pwede mangyari sa atin. Okay? Ako po'y mananalangin bilang pagtanggap sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na igalang tayo ng mga tao. Gustong-gusto din natin yon. Gusto ng Lord, umasa tayo sa Kanya. No? Gusto ng Lord, makita natin kung ano yung mga bagay, kagaya na pangako ng Diyos na mga bagay na pwede niyang ipagalob sa atin kung aasa lang tayo sa Kanya. At of course, malalaman mo lamang itong mga bagay na ito kung bibigyan mo ng panahon ang Kanyang mga salita. Kaya anyayahan kita sa isang panalangin ng pagbibigay ng buhay sa ating Panginoon at pagpaayos ng ating buhay. Tayo po'y pumikit. Tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo na nanggagaling sa ating puso. Ang gagawin ko pong pangunang panalangin, ang kinin ninyo na sarili ninyong panalangin, ang panalangin ito. O Panginoong Sus, maraming salamat. Ang inyong mga salita ay maliwanag at walang dahilan para kami po ay hindi makapamuhay ng maayos sa pamamagitan ng inyong panuntunan. Lord, ang inyong mga salita ay nagbibigay po ng liwanag at nagbibigay ng pag-asa sa amin. Sa mga oras na Panginoon, ako po'y nananalig at ako'y sumasampalataya na ikaw lang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Iaasa ko lamang po ang aking buhay sa inyong mga kamay. At salamat Panginoon kapag ginawa ko ito,
makikita ko kung paano maraming pagbabago na pwedeng mangyari sa akin. To the point na makikita din ito ng mga tao at magkakaroon din po sila ng respeto sa akin. At higit sa lahat, magkakaroon sila ng respeto sa iyo, Panginoon. Dahil makikita nila ang pagbabago ay hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong himala na inaasahan ko na mangyayari sa buhay ko. Salamat po, Lord, sa iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon. Ang inyong mga salita ay makapangyarihan, tumitimo sa aking puso at sa aking isipan. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Narinig po ninyo itong mga panalangin ito. Alam niyo ba, yung panalangin ginawa natin, pagbibigay talaga ng ating buhay sa ating Panginoon, ay nagkakaroon po ng epekto. At ang isa pong magandang epekto nito, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag tinanggap po natin, sumampalataya tayo sa ating Panginoon, tayo ay ituturing ng anak. At bilang anak, meron na po tayong leeway, meron na po tayong authorization para makapanalangin sa ating Ama. Kaya tayo po ay patuloy mananalangin, kaya hihiling tayo sa Panginoon ng mga bagay na gusto po natin na mangyari sa ating sarili. Tayo po'y pumikit muli at tayo manalangin. Kapatid, sa mga oras ito, kung meron ka mang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit sa Panginoon. Kasi tinuturing na tayong anak. Dahil tinanggap natin ang ating Panginoon, kagaya ng sinasabi sa John 1:5, ang sino mang manalig at sumampalataya sa ating Panginoon ay ituturing na anak. At bilang anak, meron tayong karapatan na lumapit sa ating Panginoon at humiling. Kaya sa oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sige, hilingin mo sa ating Panginoon na bigyan ka ng kagalingan. Yes. Ano mang physical na karamdaman, walang posible ka doon. Huwag kang matakot, hingi mo sa Kanya ang kagalingan. Hingin mo ang kagalingan. O, Panginoon, pakinggan mo. Aking kapatid, ang aking kapatid, Panginoon. Igawad mo po ang kagalingan na tanging ikaw lang ang pwedeng magbigay. Yes. Emotionally, may problema tayo sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapatid, kasama sa tahanan, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad natin ginagalawan. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos na matuto tayo magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad. Sige, paalala lang, Lord, sa'yo. Ano yung mga bagay na emotionally apektado ka nitong mga taong ito? Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kami magpatawad at matuto rin kami humingi ng tawad kung kami man ay napagkamali. Makita namin, Panginoon, na alisin niyo po, Panginoon, yung pride sa amin. Na para bang tipong kami ang tama palagi. Ipakita mo po, Panginoon, sa amin kung ano ang aming pagkukulang. In Jesus' name. In Jesus' name. Gayun na rin, sa mga oras ito, hindi ka makasunod talagang totoo kay Lord. Nahihirapan ka. Maraming hadlang. Ito yung pagkakataon, hilingin natin sa Panginoon. Gusto mo talaga mag-serve kay Lord? Gusto mo talaga magamit ka ng ating Panginoon, ang iyong buhay? Hilingin natin kay Lord na palayain tayo doon sa mga umaalipin sa atin. Ano mang klase yan na umaalipin sa atin? Idol man yan, meron tayong mga bagay na hindi natin mabitaw-bitawan o maaring bisyo na hindi tayo makalabas-labas, tutulungan tayo ng Lord. Ang tanong lang, willing ka ba na magpatulong? In Jesus' name. In Jesus' name. Palayain tayo. Palayain tayo. Financially, hindi gusto ng Lord na tayo maghirap. Dahil mismo ang salita ng Diyos sinasabi, gusto niya tayong maging showcase ng kanyang pagpapala. Mangyayari lang ito kung totally surrender ang buhay natin sa Kanya. Hilingin natin sa mga oras ito, bigyan ka ng trabaho ng Lord. Trabaho na hindi magiging hadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Yes, in Jesus' name. O meron kang trabaho, hindi magkasya, bigyan tayo ng knowledge at wisdom ng Lord na maging good steward tayo sa mga resources na binibigay sa atin ng Diyos. Na magkaroon tayo ng contentment kung anong meron sa atin. Gamitin natin ng tama yung mga resources na binigay sa atin ng Diyos. Sige, sabihin mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, malapit na po ang eleksyon ito sa aming bansa. Kailangan namin, Panginoon, ng knowledge at wisdom sa inyo. Kung paano ba, sino bang aming mga iboboto? Ikaw nakakaalam na kababatid, Panginoon.
Huwag kami magkamali. Huwag dumating sa punto na magkamali kami. At yung mga tumatakbo naman, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, kanilang isipan, na malagay sa kanilang kaisipan, sa kanilang pangunawa, na kaya sila tatakbo ay para po sa bansa. At higit sa lahat, Panginoon, malagay sa kaisipan ng mga tumatakbo, pag hindi nila ginawa, tinupad yung kanilang mga pangako, mananagot sila sa inyo, Panginoon. Mananagot sila sa inyo. Yes, Lord. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa. Botante, pati na rin po ang boboto, na hindi kami magkamali sa lahat ng mga desisyon na aming gagawin. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na hindi sila maging partisan. Gampanan nila kanilang tungkulin para sa kakaayos ng parating na eleksyon. Pagpalain po, Panginoon, ang aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo para magampanan po nila ang kanilang tungkulin na ilagay mo po sa kanilang mga balikat. Lord, pagpalain niyo po ang aming mga leaders sa bawat churches. Dahil alam po namin, Panginoon, yung mga leader namin na ginagamit po ninyo ay magiging daan para ang bansang ito, ang bawat mga leader na kagaya ko at sa aming mga tahanan, ay maging mabuting halimbawa kami. Na magampanan namin yung tungkulin namin sa na may banal na takot po sa inyo. Para hindi po kami magkamali at maging maganda ang direksyon ng gagawin namin patungo sa buhay na walang hanggan. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sinumang pagpala sa Israel ay yung pagpapalain. Kaya na rin sa aming mga kapatid na diriwang ng kanilang kaarawan, anniversary, kung paano pinagpala mo ng mga naglang taon, pagpalain po, Panginoon, ang pagsasama ng mag-asawa, pati na rin po ang mga kaarawan. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat na po kami dahil alam po namin gagawa ka, kumikilos ka na, at kayo, Panginoon, ang magiging dahilan para kami ay makapamuhay ng maayos at walang dahilan para hindi kami maging mabuting tao sa inyong harapan. Muli, Panginoon, ngayon pa lang inaangkin namin na ginawa mo na at mangyayari lahat ng bagay na ito. Kasi hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan patungkol dito sa ginawa po nating pag-aaral, huwag po kayong mag-atubili. Nandyan po, pwede po kayong mag-message dyan. Gayun na rin, kung kayo po ay may mga prayer request, mag-message din po kayo dyan, ipapanalangin po namin yan. At muli, ang pakiusap lang po namin, kapag kayo po naman ay nasagot sa inyong prayer request, please inform nyo rin po kami. Dahil gusto po namin na malaman na hindi nababaliwala yung ginagawa namin na paglapit sa ating Panginoon. Salamat po. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami dahil alam po namin sa gabing ito na ang bawat isa po sa atin ay napagpala. Muli, ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.